Magandang araw po. Itinatanong po ng iba sa amin ng mga Iglesia ni Cristo na hindi raw ba ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 10:30 na ako at ang Ama ay iisa, ay nangangahulugang sila ay isa sa pagiging Diyos? Mga mahal na kaibigan, hindi po ang kahulugan nito ay isa sila sa pagka-Diyos. Hindi naman po sinabi ng Panginoong Jesucristo sa talatang ito na ako at ang Ama ay iisang Diyos. Pakinggan ninyo ang nabanggit na talata dito po sa Juan 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Mga mahal na kaibigan, hindi rin po ang kahulugan nito ay iisa po sila sa bilang. Sapagkat sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa Juan 8:16, there are two of us, I and my Father. Batay po sa Juan 8:16. Ang pagpapakahulugan sa talatang Juan 10:30 na ang Ama at si Kristo ay isa sa pagiging Diyos ay maling pakahulugan sapagkat magkaiba po ang kanilang likas na kalagayan. Ano po bang likas na kalagayan ng Diyos? Sa Juan 4:24, mababasa natin, ang Diyos ay Espiritu. Samantalang, mababasa natin sa Juan 8:40 na pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo na siya po ay tao. Ano po ba ang pagkakaiba ng likas na kalagayang espiritu sa likas na kalagayang tao? Ganito po ang paliwanag mismo ng Panginoong Jesucristo sa Lucas 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Paliwanag po ang pagkakaiba, ang espiritu po ay walang laman at mga buto, hindi po nakikita. Ang Panginoong Jesucristo ay tao, may laman at may buto, kaya hindi po sila iisa sa pagiging Diyos sa likas na kalagayan. Kung gayon, mga mahal na kaibigan, sa ano po ba iisa ang Panginoong Jesucristo at ang Ama? Dapat nating mapansin na ang nakasulat po sa Juan 10:30 ay konklusyon po ng Panginoong Jesucristo nang sabihin niya, ako at ang Ama ay iisa. At may pinanggalingang mga premise po ito. May konteksto po ang talatang ito. Ganito po ang mababasa natin sa mga sinundang talata. Juan 10:28, 29, tapos itutuloy natin ang 30. Ganito po ang pahayag. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya sa mga talatang ito, ipinaliliwanag po ng Panginoong Jesucristo na ang mga tupa o ang tunay na alagad ay inaalagaan niya at ipinagmamalasakit niya. Hindi sila maaagaw ng sinuman mula sa kanyang kamay. Hindi rin sila maaagaw ni numan mula sa kamay ng Ama. Kaya mga mahal na kaibigan, ang Ama at ang ating Panginoong Jesucristo ay iisa o nagkakaisa sa pag-aalaga at pagmamalasakit sa tupa. Hindi po iisa sa pagiging Diyos. Kaya paano ito isinalin ang Juan 10:30 sa ibang mga salin po ng Biblia? Halimbawa po sa Bibliang The Message, ang nakasulat po roon ay ako at ang Ama ay iisa sa puso at isip. Nakasulat naman sa Lamsa version ng Juan 10:30 na ako at ang Ama ay nagkakaisa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita dito po sa programang Tanong at Sagot.